Vietnam. Sa Da Nang actually. Stop namin is sa nag-rent kami ulit dun sa kahapon ng 4-seater na kotse na sedan para pumunta dito. Dito kami dinrap ni Kuya sa may kanto and bawal na raw pumasok yung sasakyan. So lalakarin natin papunta dun sa Old Town. Sarap maglakad-lakad dito ngayon kasi hindi mainit. February ngayon eh, so malamig yung panahon pero dumagdag pa sa sarap tsaka lamig ng weather eh yung hangin. Malakas yung hangin ngayon eh. Ang ganda nung river na may bridge. And pansin namin parami ng tao habang lumalayo kami. Chinese New Year na kasi bukas, February 10 and February 9 ngayon. So yung worry namin medyo maraming establishment na sarado. Nakakita kami ng mga keychain dito. Cute ano yung mga fa. Tapos ito raw gusto bilhin ni Shirley no, yung kanin. Guys, ang boring mo tao. Pag langitim yung maging champurado na eh. So binibenta ni Kuya ng 40,000. 40,000, very cheap. How about 60,000 too? 260. 70, okay. 72. Very cheap, yeah. So keychain siya pero gusto daw ni Charlene ref magnet kaya ay, may extra magnet si Kuya dito. Didikit niya doon. Oh, 'di ba? Galing. Ang cute nung itong coffee shop na to, tignan mo. Para mga Vietnamese soldiers yung mga server. Ang cute. Ang cute oh. Pati sa loob yun, ng mga soldier. Stig. Nandito na kami sa medyo dulo. And ayun nga, old town na old town. Dahil ang dami mga lumang structure. So paglagpas ng bridge na to, dito na nagkukumpulan yung mga tao. And napansin ko dun sa kabilang side, marami rin palang mga kainan. So meron gustong puntahan si Shirley na restaurant and coffee shop. May parang rooftop daw yun, tapos maganda yung view. Doon kami galing kanina, umiikot na kami rito, tatawid tayo sa kabila. Pansin ko rito sa Vietnam eh, napakaraming motor. Kasi ano, every time busina sila ng busina. Oh my God. Sarap ng hangin. Dahan-dahan na yung mga nagbomotor. Ang dami nila dito. Gusto daw mag-rent ni Shirley ng ganong bike ko. Oo, tapos bigyan. Ikaw magpapadyak. Kasi Kuya magpapadyak, tag-isa tayo. Cute dito, maraming lanterns. And ayun nga, pansin namin mga European yung mga tourist. Madami sila dito. Doon sa Da Nang halos wala masyado. Para mga Korean and mga Chinese yung tourist doon. Ang dami ng mga lumang bahay dito. Ito kasing old town ng Hoi An ay parang ano to, UNESCO Heritage Site. So bawal baguhin yung mga ganyang klase na structure. Kasi parang ano to eh, port to dati ng mga 16th, 17th century. So dito nagtitrade yung mga Hapon tsaka mga ibang countries. Cute nito oh. Liigib siya. Mas marami palang tourist dito sa Hoi An. Dun sa Da Nang eh kukunti. Dito halos lahat ng mga European nandito. Piling ko yung Da Nang beach ang pinupunta nila. Careful lang kayo rito pag naglalakad kasi ang dami mga motor tsaka mga bike na tumatawid. So make sure na bago kayo lumipat o tumawid ng kalsada, tingin muna kayo sa mga gilid-gilid. Kasi sure pakbangga kayo nito. Although busina naman sila ng busina, so marinig nyo na yan pagkaparating. So ito nga yung coffee shop na gusto naming tambayan sana. Kaso New Year's Eve ngayon kaya ito, sarado sila. Doon daw dapat yung rooftop niya na. Tapos syempre overlooking mo yung buong old town. Anyway, sarado. Siguro pagbalik na lang ulit natin ng Hoi An. Meron pa raw tayong isang pwedeng option na may rooftop. Itong si Wakwe. So tignan natin sa loob. So naka-order na kami ng kape. And pumekta na kami rito. Nasa 3rd floor na kami actually. Medyo nakakahingal lang. Oh, okay. May isa pa. Ay, may hakatan pa pala. Let's go. Uy. So nice. Cute. Wow. Overlooking Old Town. Galing.
Nice. Ayun yung 92, di ba? Oo. Oo. So yung coffee shop na pupunta namin, dapat ito sarado eh. Pero at least may katabi siyang restaurant naman to na may coffee din, na may rooftop din. So ayan. And tayo lang ang tao. Dumating na ang ating drinks. Sa akin yung latte and cold drink kay Sherlyn. Ano yan, B? Salty coffee. Oo, salty coffee. Mahangin dito sa taas. Kasi malakas yung hangin. Masarap tumambay. So nag-video and nag-picture na kami dito. Ayun yung ano namin setup. Nag-picture kami sa spot na to. Oh. Ayan oh, parang ganyan yung kuha nyo. Oh. Pero ginamit kayo ng dahas. Marami na kami nakikita ang parang street food. Ayan, may mga nagtitinda ng ano doon, Vietnamese pancake. And dito si ate oh. Naka-bike lang yan. Ano, motor naman yata. Kung naka-motor siya, titinda siyang coffee. Yung drink na yan, medyo famous yan. Nakita kami dinudumog dito. Ano to? Mot Hoy An. Ano kaya klaseng drink? So ito, napadaan kami rito. Maraming mga taong nag-aabang bibili nung ano, 18,000. Parang mga 40 pesos. Ano daw siya? Famous daw to. Pero medyo ano siya ha? Medyo, ano ba tawag dun, love? Herbal, whatever. Basta ganun mga daon-daon. So, yung lasa niya may vary. Depende sa tao. Kung mahilig ka sa mga tea, sarap daw sa yan. Pero kasi famous yan dito, so try natin. Aba, may ano pa, bulaklak oh. So ito na yung ating Mot Hoy An. Ang dami pa rin tao oh. Ito lang titinla nila oh. Pero, tama naman, may dahon-dahon at saka may parang petal ng bulaklak. At yung straw niya ay bamboo. Okay, so tikman natin. Asa iced tea? Refreshing siya. Hindi siya lasang dahon or hindi siya lasang, para siyang fruit juice. Masyado nga matamis para sa akin. Pero masarap. Kaya ito na si Japanese Bridge. And unfortunately, sarado siya. Ginagawa yata. Ay, mga Chinese friends natin yan. Walang subtitle. Hindi naman kita kasama sa tura. So umakyat kami sa taas. Pwede naman palang pumasok. And mag-view nyo yung itong Japanese Bridge. Medyo sira na pala talaga siya. Ayan. Ewan ko lang kung nire-restore nila. Pero ito may mga parang construction materials dito. Ayan itsura niya. Ang cute. As in talagang mukha siyang lumang-luma. So supposedly ganito yung itsura niya. Ayan. Ito siya dati siguro. Ngayon nasira na yung bubong. So i-restore pa lang siguro nila. So itong bridge na to, ayun yan. Ayun o, yung tinawid natin kanina. So pagka-diretso, ito na yung Japanese bridge nga na may bubong. Ayun yun. Ito yung itsura niya dito sa baba. Ngayon yung daanan, yung walkway. Bakit na ganun? So naglakad-lakad pa kami. Ang gusto raw matry ni Sherlyn yung banh mi rito. Nakita kami na ano eh, buy 2 get 1 free. Itong banh mi all day. Tapos ganito kalaki yung banh mi. Ayan. Wow! Nakita kami ng pwesto dito sa gilid ng kalsada. Tapos harap tayo dito sa kalsada. Pagchichismisa lang natin yung mga dumadaan. Bibilang ng pera. Kapag Yaman malaki yung oh. amount, tignan mo. Hindi mo, akala mo madami ka pang pera, pero wala na. Million yung pera. Grabe oh. Uy, dumating na ang ating banh mi. Ayan oh. All day banh mi. Kakain tayo na may view ng river at ng mga dumadaang tao. Okay, tikman na natin. Mag-set up na tayo ng mga video. Ayan. Tikman natin ng banh mi. Kamusta? Alright, so 5:15 na. Medyo nakatambay din kami ng matagal-tagal doon. Pahinga. And gusto raw ni Sherlyn sumakay ng boat. Maganda daw yun sa gabi kasi may mga lights, may mga lanterns, ganyan. So pupuntahan natin, tatanungin natin yung mga rates. Ito na yung mga boats, so yan, siguro dahil paggabi na kaya nagkukumpulan na sila dyan. Night shift sila. Kasi para sasakay ka dyan, tapos mag-ano ka daw ng lantern chore ba. Hindi pa rin namin alam, first time namin sasakay dyan, so tignan natin mamaya. So ito pala yung lantern na binibenta. Ayan mga lantern. Tapos iiwan daw yan dun sa river pagkasakay.
And dito sa gilid ang bilihan ng ticket. Ito yung bilihan ng ticket. So itong lantern nasa ano siya, binibenta na lang 10,000 dong isa. So parang nasa ano lang siya, 20 pesos. Dito yung bilihan ng tickets. Ito daw yung rates. 1 to 3 packs, 150. 150,000 dong for 20 minutes. Parang mga nasa 300 pesos. Dalawa na tayo nun. Nakabili na tayo ng lantern, nakabili na tayo ng ticket. So kailangan na lang natin sumakay doon and i-release natin daw to. Well, maganda maya-maya pa kasi at least mas madilim na, mas maganda yung ilaw. Ayan. Wala, article lang. So may nadaanan kami ganito, tinitinda 50,000 dong, parang mga 100 pesos. Kakabit natin. Ay bagay. Ay ala. May night market pala ron, no? Sabi ni Charlene, ito raw mga lanterns na to, tinitinda yan eh. Pero gusto niya raw mag-picture dyan. So hindi naman pala binibenta tong mga lanterns. Pero magbabayad ka ng 10,000 dong para sa picture. Yan, nakalagay 10,000 for one person. Ano, So ito, picture sa hotel? picture. Next tayo dyan kay Kuya. Okay, 1, 2, smile. Siyempre sinulit namin yung 20 pesos. So ang daming picture niyan. Ang dami pala ng mga lantern na hindi meron pa doon, oh. Baka doon, ano lang, 5,000 lang. 6 PM na and peak hours pala to ng sakayan ng bangka. Kita nyo, wala nang bangkang available, no? So nag-aantay kami ngayon ng may lalapit na bangka para masakyan namin. Ito na ang ating boat. Okay. Una ka na, babe. Okay. Okay. Careful. Sige na, tapak. Here? So, really? Ganda! Dami ilaw! Nitsura kami ni Kuya, and dito na sinindahan niya na yung lantern. So, ay! Lumatay! Alright, so ibababa na natin ang ating lantern. Ah, cute! Alright! Ang cool lang no experience. So ayan yung mga lanterns natin. Nandiyo naka-GoPro kasi ako, parang madilim yung kuha rito, pero ang saya. Saya kasi ayan, ang daming ilaw. Sa gabi pala talaga maganda tong Hoi An. Hindi na siya nagmukhang old town. Ang daming tao, as in. Tawag ito Light Town. Hindi siya naging old town, parang mga grabe tao eh, oh. Naging bar. Ay, parang inumin sa gitna. Oo. Strobe light sa gitna. Kain na tayo, dito namin napiling kumain sa Restaurant and Bar 27. Sakto lang naman yung menu nila, reasonable naman yung mga prices. Dito namin napiling kumain kasi may lantern. Charot. Hindi, ito yung view. Pizza ba to? Ito na yung aming order, itong chicken pho. Puro noodles na yung nakain ko rito sa Vietnam. Pero mahilig kasi ako sa sabaw tsaka sa noodles. So enjoy ako rito. And chicken pho, sarap yung ano nila rito, yung timpla nila. Ito yung parang seafood spring roll. Okay din, malambot siya pag kinagat pero crunchy yung parang balot niya. Tapos ito, order kami ng fried wonton. Nung dinala sa amin to, sabi namin, hindi namin to order. Pero ito pala yung fried wonton nila. Hindi ko alam kung ano to, parang pizza ba. So hindi namin alam paano to kakainin. Tomatoes. Parang salsa yung nasa ibabaw. May mango na. May tomato sauce. Parang masarap din naman. Parang wonton wrapper lang pala to. So, that is our Hoi An experience. Maraming salamat sa panonood nyo. And punta kayo dito, sobrang ganda, promise. Pwede kayo dito pumunta kahit mga hapon na, mga after lunch. Kasi gabi yung mga, maganda siya sa
sobrang okay dito. Punta